Magandang umaga, class. Magandang umaga po, mga guro. Okay, bago kayo umupo ay pagbuhan tayo. Ay pakikuhan na rin at mamaya, pagkatapos ng ating talakayan ay itapon ninyo ito sa lalagyan ng okay, maana. Okay, may liban ba sa araw na ito? Sa unang hanay, may liban ba? Wala. Okay, sa pangalawang hanay, may liban ba? Wala po. Okay. Ako ay nagaganap na malaman na walang liban. Ngayon, ay bago tayo dumako sa ating talakayan, ay next ko muna, basahin niyo na sabay-sabay ang ating mag-iiwas na. Mga kasunduan, itaas ang ng kamay kapag gustong sumagot. Iwasang makipag-usap sa inyong katabi. Makisangkot sa lahat ng gawain at magbigay respeto sa bawat isa. Okay, maasahan ko paglas ng ating kasunduan na ating makabit hanggang sa katapusan ng ating talakayan. Okay, aasahan ko yan, class, ha? Ngayon ay mayroon akong ipapakita sa inyo na mga larawan. Okay, suriin ninyo ang larawan na inyong nakita. Bakit sa larawan na inyong nakita, ano ang napapansin? Okay, yan. Ano? Okay, mga commercial na. Isa, ang television. Okay, malakpakan nyo sa sila. Ano ba ang inyong napapansin sa larawan na inyong nakita? Okay, Joshua, pakita nyo. Okay. Ano, saan kaya patungkol ang ating paksang sa talakayan sa umaga? Okay, meron ba kayong nakita? Okay, Shana, pakita nyo. Okay, tungkol sa mga kalastas, mga kali. Okay, sino pa? Okay, kali. Tungkol sa panghilikaya. Okay, tungkol sa panghilikaya. Okay, ang iyong kasagutan ay tama. Okay, wala pa kayo. Ngayon, ating paksang tatalakayin sa umagang ito ay ang makibasa na sabay-sabay. Textong persuasive. Ngunit, bago tayo tuluyang tumako sa ating talakayan, ay alam ko na bawat isa sa ating umagang ito ay mayroong mga kanilang sa ating buhay. Ngayon, ay mayroon din ako layunin na gusto makagod sa okay, maaari bang sa ating ito sa Layunin, matapos ang talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahan. A. Natutukoy ang uri ng tekstong persuasive at propaganda device. B. Nakabuo ng isang bedmap batay sa paksang tinalakay at nagagawa ng isang patastas. C. Napapalalagahan ang tekstong persuasive. okay, maasahan ko sa ating operasyon hanggang sa katapusan ng ating talakayan. Oo. Okay, ngayon, ay basahin niyo ang nilalaman ng tekstong persuasive. Okay, basahin niyo sa class. Tekstong persuasive ay isang uri ng deteksyon ng pagsulat. Ay madalang maghikayat o magpinsig sa pagbabasa ng teksto. Hinihikayat din ito ang mababasa at naglagay ng posisyon paniniwalaan o ininusyo ng teksto. Okay, ang tekstong persuasive class, ito ay direksyon na pagsulat. Ito ay naglalayo manghikayat sa mga tao. So, ito ay naglalayo manghikayat sa mga tao na bumasa at maaari din ito ay manghikayat sa mga tao na pumili ng mga produkto. Okay, sa pamamagitan ng tekstong persuasive ay, di ba sa ating lipunan, makikita natin kadalasan na mayroong mga produkto at mayroong mga sikat na ngayon na ito ay mga produkto na nanghihikayat. Halimbawa nito ay yung mga makikita natin sa mga
purpose ay, basahin nyo na sa barangay. Ito ay tumutukoy sa pagpilihan ng isang manunulat, karakter, imahe, o reputasyon ng manunulat at pagkakasigla. Okay, ang ethos ay tumutukoy sa kredibilidad o karakter ng isang tao. Okay, sa pamamagitan nito, ang ethos ay nakabatay sa kung ano talaga ang karakter ng isang tao. Sa pamamagitan na kung makikita natin na maganda ang karakter ng isang tao, o halimbawa yung karakter ng isang tao na nag-endorse ng mga produkto, ay tiyak na tayo ay makukuha ang ating mga atensyon o makukuha nila ang ating mga atensyon at mahihikayat din tayo na pumili sa kanilang produkto o pumasa sa mga sinusulat na mga manunulat. Okay, ngayon naman ay dadako tayo sa paragraph. Okay, basahin nyo na sabay-sabay. Tumutukoy ito sa gamit ng ilusyon o damdamin upang mahikayat ang mga mabasa. Okay, ang pathos ay tumutukoy ito sa gamit ng emosyon o damdamin ng upang mahikayat ang mga mabasa. Ayun nga kay Aristotle na madaling makuha ang mga atensyon ng mga tao kapag sa pamamagitan ng kanilang mga emosyon o damdamin. So, ang halimbawa nito ay kapag mayroon tayong maririnig o mga pasalaysay na tungkol sa mga totoong buhay, halimbawa dito ay ang mga MFE at magpakailanman, di ba? Pag nakikita natin na kung ano talaga ang nakapaloob ng emosyon doon sa ating pinapanood, ay di ba, nakukuha nila ang ating mga damdamin. Kung naaanting ang ating mga damdamin, na tayo ay nakikayat na manood sa kanilang mga palabas. O maaari din sa mga isinusulat o mga manunulat. So, sa pamamagitan nito ay maaari kung talagang halimbawa pag nababasa natin ang mga isinusulat nila, tapos pag nakuha nila ang ating atensyon at pag nagagandahan tayo, dahil tayo ay nakaka-relate, kaya tayo ay nakikikayat na umasa sa kanilang mga isinusulat na teksto. Ngayon, ang pangatlo ay ang logos. Basahin na sabay-sabay. Ito ay tumutukoy sa gamit ng lumika upang makumbinsi ang magbabasa na batay sa mga impormasyon at datos ng kanyang nilatag, ang kanyang pananaw o utos na siya dapat ay gulawan. Okay. Ang logos ay tumutukoy sa lumikal na upang makumbinsi ang mga magbabasa na pumasa sa mga isinusulat na mga manunulat. Ngunit plus, hindi lahat ng mga ating mga kaalaman ay hindi tayo kukuha ng mga datos o informasyon. Sapagkat kapag tayo ay kumukuha ay nagsasabi ng mga informasyon na wala namang hindi naman katotohanan, ay maaaring ang mga mambabasa o ang mga tao ay hindi naniniwala sa atin. So, mas maigi na kinakailangan na mayroon talagang ebidensya na ating may papakita nang sa ganun ay mayroong bigat at makatotohanan din ang ating mga ginagawa. Nang sa ganun, ang mga tao ay makikikayat na umasa o maniniwala sa kanilang sa mga ating isusulat. Halimbawa, kung tayo ay gagawa o tayo ay susulat. Dahil makikita nila o ito ay may pabatay nila na talagang ang ating ginawa ay hindi lamang ito ay mga gawa-gawa lamang, kundi ito ay nakabatay sa totoo. Okay. Ngayon ay dadako tayo sa tuwatan ng Christ. Okay, Joshua, pakibasa. Propaganda device. Ang panghihikayan sa taong bumili ng isang produkto o iboto ang isang kandidato o isang bagay na dapat na isususin o pinag-usin. Okay, ang propaganda device ay ang panghihikayan sa mga tao na bumili ng mga produkto. Halimbawa ay makakuha ng mga boto. So halimbawa ito ay yung mga katalastas na ating makikita sa telebisyon, sa radio, at sa magazine. Diba? Kung tayo ay makakakita niyan at mababasa natin, diba? Na ang mga produkto na nandyan ay talagang nakakapang-hikayat. Halimbawa natin dito ay yung mga patalastas na ating makikita sa telebisyon. Diba? Mayroon sila ay gumagamit ng mga sikat na mga tao upang mahikayat ang mga tao na pumili sa kanilang produkto. O halimbawa din, mayroong mga halalan na sa ating bansa. So halimbawa niyan ay yung mga campaign sa
bawat barangay kapag mayroong eleksyon, di ba? Ating mapapansin na talagang pinipikayat nila ang mga tao upang makuha nila ang atensyon upang sa kanila bumuto. Yan ang propaganda. Okay, ngayon tayo sa mga propaganda device. Okay, pakiwasan na sabay-sabay sa unang Ito ay ang magbibigay ng hindi magandang pagtulis sa isang produkto o pagmamaling politiko upang hindi pagpipili. Halimbawa, pangalan ng produkto ay salitang brand X. Okay. Sa polling, ito ay ang pagbibigay ng hindi magandang pagtulis sa isang produkto o patunggalin politiko upang hindi ito tanggitin. So halimbawa dito ay yung mga patalastas, di ba nakita tayo ng patalastas, halimbawa yung Argel. Tapos, mayroong brand X. So, ito ang isang produkto ay tinagurian nila na hindi maganda. So, halimbawa din sa politiko. So, sa politiko, ating mapapansin na sa unang grupo, sa unang pangkat ay kanilang mayroon silang mga pagtutunggali. So, halimbawa sa unang pangkat ay kanila itong sisirain sa pamamagitan ng pangalan. Halimbawa, kanila ito tatawagin na mga gamito at mga kurakot. Okay. Ngayon naman ay dadako tayo sa pangalawang na propaganda. Ito ay ang military generalities. Okay? Basahin mo. Loisa. Generalities. Ito ay nagukumbinsi sa pamamagitan ng maganda, nakakasilaw na salita o pahayag tungkol sa isang produkto tungkol sa mga kasiwala at pagpapahalaga ng mga basa. Halimbawa, high quality and low price. Okay, sa literary generalities, ito ay ang pangungumisi sa pamamagitan ng maganda, nakakasilang na salita o pahayag tungkol sa isang produkto. So, hindi na bago sa atin ngayon na yung mga bawat mga produkto ay mayroon ating makikita na talagang kanilang sinasabi na ang kanilang produkto ay maganda, di ba? At pagkatapos tayo sa libawan niyan ay yung high quality and low price. So, bilang tayong mga pamimili ay talagang doon talaga tayo pupunta. So, magkikaya tayo na pumili sa kanilang mga produkto. Dahil sa pamamagitan na pangalan pa lamang na high quality, so makikita natin na at masasabi natin sa ating sarili na talagang mayroong quality yung mga produkto nila at mababa pa ang mga presyo. Kaya, dinadahil ito ng mga tao mamili. Okay, ngayon ay nadako tayo sa pangatlong uri ng propaganda device. Ito ay ang transfer. Okay, masahin na sabay-sabay. Transfer. Ang paggamit ng isang sikat na personalidad upang mailipat sa isang produkto o tao ang kasikatan. Halimbawa, si Catherine Bernardo ay may patas na balat na nais niyang makamit ang pagtitiutis kaya lumaki siya ng kulit upang makamit ito. Okay, mayroon ba kayong mga ideya dito? O mayroon ba kayong maribibigay na mga halimbawa dito sa transfer?